A day in my life ng isang estudyanteng nanay na nag-aaral sa PUP o US. Hello mga magandang araw! Pinamahan ko yung magama ko at hinatid ko sila gamit yung e-bike para magpagupit ngayong araw. Kasama na rin pala dito yung kapatid ko sa pagpapagupit. At itong ang toddler ko, hindi na yan na-permi dahil gusto niya umalis, ayaw niyang magpagupit. Unang ginupitan yung anak namin and tinutulungan din ako ng asawa ko para kay Jace dahil nga pumapalag siya at naiinis siya dun sa buhok na napupunta sa katawan niya. Hindi siya talaga siya natutuwa pero kailangan niya magpagupit dahil kamot siya ng kamot ng ulo at ang tendency nagkakasugat-sugat na siya. Nga, naiirita siya at nakakalmot niya yung ulo niya, yung mukha niya, pati din yung noo niya. Kaya hindi talaga pwedeng hindi siya magpagupit. So, mabilis lang din naman yan dahil hindi ko na siya pinaayos ng bonggang-bongga. And sa mga oras na to, nakabalik na rin kami dahil naligo kami agad. Pagkatapos niya magpagupit, umuwi kami ng bahay. Then, yun nga, pati ako naligo kasi yung buong buhok niya napunta rin sa akin. Forward nga tayo, si husband yung nagluto ng tanghali at yung niluto niya is mac and cheese. Medyo maalat nga lang ng konti yan. So, ang ginawa niya, nilagyan niya ng konting asukal para naman mag-even yung lasa or mabawasan yung alat. Pero, maalat. Anyways, yung nanay ko naman, ito yung niluto niya, dabong, dahil more on gulay nga siya. Yun ang advice ng doktor. So, after lunch, ako naman yung kumilos dito sa CR dahil, ayun, mga 5 days na rin simula nung naglinis ako dito and very hindi na talaga kaaya-aya. Charis, hindi kaaya-aya. So, 5 days na rin kasi simula nung naglinis ako dito at marami kasi kami dito sa bahay kaya kailangan talagang from time to time kailangan maglinis dahil nga yung una, yung buhok na nalalagas or natatanggal sa amin, napupunta dun sa drainage. So, nag-accumulate yun ng dumi. So, mas maganda talaga na mas malinis or malinis sa katawan at syempre malinis din sa bahay. Second day din today ng enrollment namin sa PUP o US at third year na tayo for today's video. So, inaantay ko lang din pala na ma-load yung mga subjects ko dyan dahil hindi ko nga siya ma-enroll gawa ng wala pa kaming ma-click na subjects dahil hindi rin pa yan na asikaso ng ICTO. So, okay pa naman dahil meron namang announcement or meron namang continuous information na binibigay sa amin yung president namin. So, hindi rin kami masyadong nag-aalala dahil we trust. Anyways, so alos ganito naman din nangyayari pag ting enrollment. May mga adjustment period talaga. So, sanay na kami. Ang matapos ko yung paglilinis sa CR, lumabas ako, ay nakita ko nga na umuulan na. At sakto, paulan pa lang dyan, kaya nabunot ko pa yung e-bike, hindi pumutok. Nababasa mo to, Han, sorry. Charis, sorry. Selado na rin pala yung pasok ng anak ko dahil may kalakasan yung ulan na may kasamang kulog at kidlat. Kaya ang ginawa ko, nagluto na lang ako ng ulam namin para ngayong gabi. So, maaga ko nga pinakuluan yan. So, puro chicken wings to. Ang ginawa ko, naglagay ako ng mga seasoning kagaya ng bawang sibuyas, paminta, tapos naglagay din ako ng chicken cubes, at of course, ng bay leaves. And pinakuluan ko lang yan sila na may kasama rin palang oyster sauce. So, nung kumulo na yan, hindi ko na rin pinatagal. Inalis ko na rin siya. So, mag-rest yan ng 4 hours. Nung niluto ko na yan bandang gabi na mga alas 6. So, saglit lang din na prituhan yan. Kasi kapag pinatagal mo na iprito yan, matitigas at hindi mo na halos makain yan. So, dapat saktong prito lang. So, ang sauce pala niyan, naisip ko lang yung tawag dito, Japanese mayo and gochujang. So, pinaghalo ko lang yung dalawa. And sobrang sarap niya. Kain po tayo. Ay ko lang naman to. Ang sarap pala. Magluluto kayo, damihan nyo na. Kasi mabango siya at nakakatakam. Kaya yung nangyari sa akin, habang niluluto ko siya, pumapapak din. Pumapapak. So, ayan lang. Bye! Thank you!